Okay, yan po mga kababayan. Kaya mga kababayan, ito ay isang video na naman na ang ating matutunghayan kung saan ay nagpaliwanag si Senador Marcoleta sa latest update sa hearing sa Senado na kung saan ay pinatigil ni Lacson ang hearing na kung kailan ay mabubuting na ang mga ibang congressman at ibang senador. Nakagaya ni Risa Hontiveros. Masyado tayong nalinlang ng dalawang senador na kung saan ay di nila itinulod ang hearing. Kasi naman ay marami pa ang mabubuking, di ba? Dapat kasi hindi si Anthony Taberna ang magbubuking kay Senador Risa Hontiveros, kundi dapat ay mabubuking siya sa sa hearing diyan sa Blue Ribbon Committee. 'Di ba? Siguro alam ni Anthony Taberna na mahihinto na at syempre mabubuking na ng ICI. Siguro nabuking doon sa ICI kaya nakarating kay Anthony Taberna, pero dapat Senado na ang makakapag booking noon sa mga tweet, di ba? Talagang modus ni Lacson na kunwari ay magre-resign na siya, di ba? Para malihis ang investigasyon papunta kay Saldico at Romualdez. Naisama na natin si Risa Hontiveros. Pangalawa na sa ginawa ni Lacson at Soto ang panggagago sa taong bayan, di ba? Yung panggugoyo nila sa taong bayan, pangalawa na ngayon yun. Alam nyo kung bakit. Yung una kasi pilit nilang inagawang Senate President at Blue Ribbon Chairman na talaga namang atat na makuha nila dahil na rin sa utos siguro nung kanilang amo na yung mga ito na ang pangalawa na pagre-resign. Yun, di ba? Ito, yung pangalawa na. Yung pagre-resign sa committee na maliwanag na isang panggugoyo na naman sa taong bayan para may stop at makalimutan ng taong bayan. Diba? Kaya ito po, bagong lahat, welcome po muna sa aking channel at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Patch Press TV. Ito po, panoorin po natin ang buong video. Mas masarap na ho ang panonood ng ating mga kababayan sa social media. Pero ituloy ko na sa inyo punto na yon. Pero, paano po ito kung walang magiging mapipiling chairman at saka nag-iiba-iba na ho ang direksyon eh? Bakit po pinoproblema yun? Problema ng ating Senate President yan? Hindi, siyempre, tutulungan natin ng Senate President. Kawawa. Kawawa din naman. Bilang mamamayang Pilipino, tayong naghahanap ng kasagutan eh. Tama naman ang tanong, di ba? Tayo ang naghahanap sa kasagutan. Talagang ito nga lumalabas na kumbaga tumatahimik na sila. Sinisimulan na nilang tumahimik at pinatatahimik ng Senado. At yung committee nga ay binitawan niya para matahimik na rin yang si Lacson. Yan nga nakakadiri sila Lacson at Soto, di ba? Nakalagay diyan. Sobra naman nakakadiri talaga. Di ba? Sila yung nauna dyan eh. Sabi nila, mas magaling kanyang mag-imbestiga si ganito. Yan. Sige. Pinagyabang pa. Sige, ikaw. Ang problema, hindi niya nabigyan ng distinction yung dalawang bagay eh. Ano po yan? Ang mandato ng Blue Ribbon Committee, Ay, ibig sabihin, hindi nila na bigyan ng sustansya yung ginagawa nilang hearing nung nakaraan. Totoo naman. Talagang, kumbaga, walang magandang naging resulta. Tingnan nyo naman, ano nangyari? May napanagot ba ang Blue Ribbon Committee? Puro mga kontraktor lang mga tinira nila di ba? Puro kontraktor lang ang pinag-initan nila Pati yung DPWH. Yung sa congressman, sino-sino yung mga congressman? Napaano ba nila? Napa-imbestiga ba nila? Napatawag ba nila dyan sa hearing sa Senado? Sa Blue Ribbon? Wala, di ba? Walang nangyari. Magbubudol at nakakadiri lang talaga.
investigation in aid of legislation. Isa po yun. Oho. Yun ang tuntunin mo. Yun ang direction mo eh. Oho. Ay, yung isa. Malinaw. Police investigation ang kanyang alam. Tingnan mo. Kaya nga bakit kasi talagang pambubudol? Kasi hindi naman abogado yan eh. Ang maganda talaga maging abogado yung Senate President at ang Blue Ribbon Committee. Di biro nyo, nilagay na pinagpipilitin nila sarili nila. Kumbaga ano bang batas ng alam ni Lacson? Di ba? Magpupulis lang naman siya, di ba? Puro ang investigation, pampulis lang. Samantalang kapag abogado, malawak ang kaalaman ng abogado pagdating sa mga investigasyon na yan. Kaya dapat, ang umupo na abogado, ang umupo sa Blue Ribbon Committee ay yung abogado. Yan talaga ang the best. Kapag ikaw ay chairman ng Blue Ribbon Committee, investigation in aid of legislation, ang tingin mo doon sa mga taong pinatawag mo, resource persons. Yes. May paggalang doon. Kasi sa tuntunin mo, igagalang mo, may karapatan sila. Hindi mo pagbububulyawin doon. At totoo naman. Hindi mo sasabihin, pinaglululong mo ngayon. Hindi pwede yan. Sa police investigation, iba na yun. Kasi ang police investigation ni Lacson pinagmamalaki niya pa no? Talagang naman siya, sablay-sablay naman itong committee niya. Pang police talaga investigation ni Lacson Dapat talaga niya, abogado dapat ang punya. Duduruin mo na sila. Testigong... Ito yung hindi malinaw. Pagkatapos, nag-hearing. Blue Ribbon, ha? Opo. Anong ginagawa ng Department of Justice Secretary doon? Di ba? Napansin natin sa hearing. Anong ginagawa ng Justice Secretary ron na si Boying Rimulya? Di ba? Nakaraan, nakita natin. Katabi ni Boying Rimulya si Henry Alcantara. Di ba? Katabi rin niya si Bryce Hernandez. Nakaraan. Tapos katabi niya pa yung isa, yung pinatawag din. Tatlo yung nakakatabi ni Boying Rimulya Tapos kukunin niya yung testigo o yung resource person. Dadalhin niya sa NBI. Pagbalik niya, iharap niya uli sa amin, meron siya supplemental affidavit. Yun. Kagagawa ni Senate President Tito Soto yun. At kagagawa ni Lacson yung mga ganong ginawa nila. Yung mga galawan nila ni Remulla sa loob ng Senate hearing. Yung lagi siyang katabi ng mga kurakot-man. Diba? Kagustuhan niya ni Senador Lacson niya. Na talaga namang talagang nakakaasar lang talaga. May dagdag. Teka muna ka, ano ba nangyayari sa atin? Pinaghahalo nyo na yung balat sa tinalupan pagkatapos pupunta yung dalawa dun sa ICI. Opo. Meron ba ako tayong tuntunin dito? Meron ba tayong pinag-usapan na tuntunin kung paano tayo magko-collaborate dun sa ano ICI. tawag doon? ICI? Ano na yun? Kasi isang halimbawang maliwanag na sila lang talaga ang gustong nagpapasya. Ang gusto kasi ni Senate President ni One Ball University, Tito Soto, siya lang ang nagpapasya. May kanya-kanyang na gusto nila, sarili lang nilang nasusunod. Di ba? Hindi kagaya kay Chess Escudero, talagang panglahatan ng miyembro ang nagdesisyon. Itong si Budolman na si Senate President Tito Soto, gustong-gusto niya talaga Siya lang talaga ang nasusunod. Tapos magyayabang pa sa social media, sa mga interview. Makikita nyo, ang yabang talaga. Sobrang yabang magsalita Tatawa-tawa pa. Diba? Kaya nga kapag nakikita ko yung sa Itbulaga, hindi na ako nanonood ng Itbulaga Grabe. Independent Commission on Infrastructure. Paano independent yun? Gawa yun ng Executive Department. Ang budget niya, Executive Department. Ang tinutugis natin, DPWH yung iba. Executive Department. Paano? Pagtatakpan mo yung Executive Department? Yung Executive Department, dapat hindi yan ang humahalo sa legislative. Diba? Kumbaga, ano lang siya Kumbaga, dapat resource person lang siya.
Hindi siya yung talagang nakikisalo sa mga desisyon ng ng Senado sa Blue Ribbon Committee. Separate ano nga yan eh, separate power nga yung mga yan eh. Hindi pwedeng makialam ang DOJ diyan sa Senado. Nakikialam na eh. Naghihimasok na eh, di ba? Kumbaga yung kukunin niya yung sinasabi nga ni Marcoleta, kukunin niya yung resource person. Ibabalik nila may supplement affidavit na. Mali-mali 'yun. Isang malaking kabudulan 'yun. Talagang nakakadiri si sila Soto at Lacson talaga. Katapos meron silang meron silang isa sa mga powers nila upon request. The ICI shall obtain information from the House of Representatives, from the Senate, from the courts, from the Sandigan Bayan. Ang sabihin, nauutusan nila yung Senado? Di ba may sariling power ang Senado? O ganyan ang nangyayari. ICI, executive yan eh. Created yan ni Bangag eh, di ba? Ibig sabihin, nakikipag-coordinate na sunod-sunuran lang talaga ang senador ang nangyari. Ito talaga yung malaking kabalastugan na ginawa ni Soto talaga. Sa totoo lang. Grabe. From any other public authority. Parang kang independent, ba't nangunguha? Dapat ikaw, bahala ka sa buhay mo. Huwag kang ibig ba sabihin, wala tayong choice ka ako? Pag nag-request sila, kamukha rin ginagawa nila. Opo, obligado kayo ibigay yung mga dokumento. Kailangan na, dalhin mo rito si Hernandez. Humaharap nga sa kanila. Ipatawag sa inyo ito. Wala ba kaming karapatang tumanggi? Nasaan na yung sinasabi nating system of checks and balances? Nasaan na yung institutional boundaries? Wala. Nasaan na yung separation of powers? Separation of powers. Wala rin. Halimbawa, nag-request yung ICI. Yun nga, No. nagre-request. Wala kaming karapatang magsabi ng no. Meron. Kanya-kanya tayong di ba? Executive Departamento ito halo-halo na eh. Pupunta sila doon sa makikipag-meeting sa ICI. Darating ang Department of Justice Secretary dito. Halo-halo kaming ganyan. Halo-halo. Hindi lang halo-halo. Naging utusan ng Senate President nyo. Kasi ang nag-uutos talaga dyan, may malaking amo dyan sa executive. Talagang malaking tao dyan sa executive ang ang nag-uutos dyan. Malamang si Bangag ang nag-uutos dyan. Anong klaseng Blue Ribbon Committee ito? Wala na. Ito yung sinasabi ko pagkatapos Napaghihimasukan kayo. Ibig sabihin, Senador Marcoleta. Napaghihimasukan kayo ng executive na pangunguna ni Bangag. salita sila. Daldal na ka ng daldal yun. Sinasabi ko lang naman ang mali. Alam namang hindi ko sabihin ang mali. Halo-halo na yung ginagawa natin. Wala nang respetuhan. Kunyari lang yan na kunyari lang yan na sasabihan ka na maingay. Samantalang para malis na naman ang sisi ng mga tao. Na kunyari ikaw ang masisisi. Senador Marcoleta, kunyari ikaw yung sinasabihan na maingay. Nililiis lang nila yan. Pero kung tutusin, nasa totoong landas kayo, Senador Marcoleta. Sila, nagliliis na sila ng landas nila. Gawa ng utos ni PBBM sa kanila. Ayaw naman nilang humarap. Sasagot sila sa akin sa Twitter. Nakakita ka bang ganun? Kasi, alam mo naman na Senado, ano bang pinag-usap? Kaya nga sinabi Senado eh. The Senate is a deliberative body. Yan. It's a parliamentary body. This is where you discuss every issue. Yes po. Harapin mo, dumibati ka. Talagang nandiyan. Dumibati ka. Andyan talaga. Ayaw mo. Hindi makakadebate yan. Takot sa'yo eh. Matatalo mo sila. Abogado ka eh. Senador Marcoleta. Samantalang yung dalawa abugok ang dating. Talagang matatambakan mo sila ng, kumbaga sa basketball matatambakan mo sila ng mga puntos na kung magdedebate kayo. Mga duwag Diyan lumalabas mga duwag yung mga yan. Di ba? Ano lang nila yan, dahilan lang nila yan. Pero takot sila at duwag silang harapin ka.
Tumayo ako, aalis ka. Pagkatapos sasabihin na, dapat diniliver mo yan nung nandito siya. Bakit? Kailangan mo masabihin isang maliwanag na kaduwagan yan, Senador Marcoleta. Ladies and gentlemen, I'm going to deliver a privilege speech this afternoon. Please do not go out. Huwag kang alis. Kaya ba? Please, let's wait for me. Alam nila nasa agenda eh. Umalis sila. Ibig sabihin, ayaw nilang pakinggan na sasabihin ko. Sinadya na talaga. Pagkatapos sasagot siya sa Twitter. Tama ba yun? Duwag eh. Nawawala na yung ginagawa sa Senado at sa Kongreso na dapat nagdidebate, patagisan nito, pagalingan ito di ba? Dapat doon ang labanan sa plenaryo. Basta makipagdebate ka doon. Kasi yun ang kailangan eh. Kasi kapag yun ay pinag-usapan doon, maglilinaw doon makikita. Yan, ang ginagawa nila sa social media sila nag-iingay. Hindi sila lumalaban ng patas. Pa-interview sa kakampi nilang mainstream media na bias naman, na talagang sa kanila kampi. Doon sila nakakapagsalita. Pero yung makikipagdebate, hindi makasagot ng dalawang to eh. Duwag talaga eh. Kung ano talaga yung dapat nating gawin sa magitan ng pakikipagtagisan mo ng idea, ng pangunawa mo sa bawat issue. At saka may pagkakataon naman, Sen, na kapag may punto kayo at nakipag-usap yung iba, kagaya nung dismissal, nung impeachment, pumayag kayo na ibaba sa archive na lang eh. Pero yun ay bunga ng debate yes. ng pakipagtagisan sa floor. Di ba nakipagdebate naman sila talaga? Di inarap ko naman silang lahat eh. Nag-privilege speech kayo, tapos nanong kayo. Lahat. Di ba? 6 na oras ako nakatayo doon, di ako umupo eh. Alam niyo ba, nung pagkatapos na magdebate nila, nanalo na no, na hindi dapat ma-impeach si Inday Sara. Eto si Budol Soto, si Juan Soto, nagsalita siya noon eh. Sabi niya, kala ko ba walang jurisdiction ng Senado sa bakit nila in-archive? Nagdebate na nga kayo eh. Di ba? Yun nga ang nangyari. Nagsalita siya sa social media na talagang mapapaisip ko na lang, yun? Walang jurisdiction. Pero bakit nila in-archive? Di ba? Kaya nga nila in-archive. Dahil wala nga jurisdiction eh. Yun na. Na-harmonize na naman, di ba? Wala namang di natapos. Ganun dapat. Hindi ba dapat, ba't ngayon ayaw na nila? Kasi ganun talaga ang Kongreso, di ba? Tapos hanapan ka ngayon ng kahit lang, para lang may maipukol sa'yo. Yan. Kasi lang gumaganting. Yung asawa ko raw ay independent director ng isang insurance company. Nandun na yun eh. Buti hindi niya binanggit yan yung Abante. Yung umano sa kanya, yung na delikadesa, na talagang pinipilit siyang maging delikadesa. Napansin nyo noon sa Abante na in-interview siya noon. Yung dalawang kasama niya, hindi na nakapagsalita, di ba? Yung babae, napapanghiwi na lang at napangiti na lang. Kasi unang-una, sinolo niya ang pag-interview kay Senador Marcoleta. Hindi niya na pinagsalita yung dalawang kasama niya. Diba? Isa rin siyang crocodile eh. Talagang sinolo niya eh. Di ngayon, hanggang sila na lang nag-usap. Sila na nagtalo-talo, silang dalawa, yung kalbo, yung panot. Wala na eh. Ano nangyari? Di na kasi mangot yung dalawang kasama niyang kumbaga itong mga broadcaster, di ba? Yung mga tawag, yung mga host, di ba? Hindi na nakapagtanong. Di masama rin ang loob ng dalawa dahil hindi rin sila nakapagtanong. Dahil, yun na nga, binatrip niya si Marcoleta eh. Ganun talaga nangyari. Engot na reporter talaga yung... Kaya lang, ayaw naman nilang pag-aralan, ano po ba yung independent director? Ang independent director po, kung nakikinig po kayo, mga kasama ko po sa Senado, sarado utak kasi basahin po ninyo yung bagong corporation code.
Huwag niyong babasahin yung lumang corporation code. Oho. Kasi yung lumang corporation code, batas pambansa number 68 yata yun. Huwag po Okay. yun. Luma na. Kasi pag yun ang binasa nyo, wala pa pong independent director doon. Hindi kasama talaga. Oo. So bago ngayon, Yan po yung pinagbasihan ng dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines para atakihin niya ako. okay. Oho. Oo, yung dati naming presidente ng IBP, nakakaawa naman. Naging Luma pa. presidente pa naman. Oho. Hindi pala sa updated. Hindi ko maintindihan. Hindi updated eh. Kulelat na yung sabihin yung utak niya, kinakalawang na. Dapat hinahasa niya yun. Eto, kung paano nasabihin ni Senador Marcoleta na kailangan ang utak mo updated din. Kinakalawang na eh. Kaya naaawa si Marcoleta sa kanya eh. Hindi, bakit hindi siya nagbabasa ng mga bagong batas? Kami kasi, Oo, ang lahat di ng ba? abogado, required ka na mag-undertake ka ng tinatawag na MCLE. Yes po. Oho. Taon-taon yun. Alam mo yung Maliwanag, MCLE? di ba? Oho. Mandatory Continuing Legal Education. Yan, opo. Kahit kasi ikaw ang pinakamagaling na abogado dyan, Nelson, darating din ang panahon mapag-iiwanan ka dahil may nababagong May mga mga bagong batas batas, May opo. nare-revise na batas. Yes, may Merong bagong na-amend. jurisprudence na ginagawa ang Korte Suprema. Lahat yan dapat updated ka. Ano nga pa po yung independent director? Yung independent director, sang-ayon sa bagong corporation code, kailangan doon sa mga industry, sa mga kumpanya na merong involve yung public interest. Okay. Halimbawa, yung bangko, Aha. kailangan merong independent director yan. So, Insurance. So lahat ng bangko may independent director? Oo, kasi yun ang sinasabi. Insurance kasama rin. Yung media. Okay. May independent director. May independent Kailangan director yan. Ngayon, ano yung role ng independent director? Oo. Siya ba yung may-ari? Siya ba yung may-ari Ano niya? ang role at saka katangian niya? Aha. Oho. Una, wala kang financial interest dyan Sa kumpanya. sa kumpanya. Wala, ni una bes, wala ka. Wala kang investment, walang gano'n. Pero may sweldo yan, Sen. Siguro yung ano lang, pamasahe mo lang. Tapos, wala kang pagmimayari, ibig sabihin. Wala kang shares. Wala kang kinala. Wala kang karapatan sa mga share. Wala siyang karapatan sa mga nangyayari. Di ba? Naman sa management. At wala tama. kang Walang karapatan sa pagka-management. relative sa mga major shareholders, mga Wala shareholders. kang kamag-anak. Wala. Sa mga rin. tweet, Wala. talagang nandyan ka lang for governance. Ang tawag nga, paminsan-minsan, tinatawag sila ombudsman. Parang sa tanod bayan para ng parang department. tagabantay. Tagabantay ka lang. Oo, Halimbawa, representante ka, no? merong konting pinag-uusapan na ethical issue. Oho. Oh. Dahil si Mrs. naman, teacher kasi. Opo, O maring... May kakayahan naman. May Ano bang kaalaman. requirements ng ganyan? Opo. Doon lang sila pumapasok. So, walang connection. Akalain mo ngayon, bangko may ganun din. O halimbawa, Nelson, kunwari ikaw... So, pwede pala akong maging independent director ng isang bangko. Pwede, oo. Hindi, pero gagawin kitang halimbawa. Halimbawa, opo. Ikaw ang may-ari, kunwari, ng BDO. Ayan, yan ang Yan, pinakamalaking opo. bangko eh. So yan. BDO. Pag-withdraw ka mamaya, akong bahala. Si Jen naman, si Diskaya. Okay. Ako yung naglalagay ng pera. Hindi ba ang bangko ini-encourage ang buong public para Yes. Mag-deposito ka sa akin. Oo. Nag-deposit si Jen Diskaya sa'yo. Oo. Anong kasalanan mo? Independent director ka lang. Nag-deposit lang sa BDO. Hindi, baging yung bangko mismo, wala namang kasalanan. Kaya nga eh. Dahil lalo na yung... Hindi ba nila maintindihan yon? Bakit pinipilit nila, May ang kinukunik asawa lang eh. ni Senator Ano naman kasi yan, para-paraan nila yan. Para malis lang talagang usapin tungkol sa flood control. Si palibasa kasi si Senador Marcoleta, siya lang talaga umaatake. Talagang umaatake patungo sa katotohanan. Mga baluktot yung utak nitong mga to. Sarado pa utak, 'di ba? Kaya pinipilit nilang hilihis. Hindi yan yung talagang nag-iingot-ingotan, talagang hindi marunong at hindi alam nila kung paano nila lilinlangin at palilikuin ang nalalaman ng mga taong bayan. Ganun lang yun.
Kaya nililinis nilang issue kay Senador Marcoleta. Marcoleta, direktor. Aha. Etong dati naming Pangulo ng Integrated Bar. Napakasangkapan. Ang sinasabi niya, yung luma. Hindi pwedeng wala siyang si dyan. Alam niyo, ang director ka niya ganito. Merong ganyan yan. binura yung salitang meron independent. siyang controlling ano dyan. Saan ka naman nakakitang maawa ka na lang Di ba? Kaya sinulatan ko yung IBP. Opo. Kausapin nyo naman siya ako. Sayang. Dati pa namang Pangulo ng IBP. Kasi parang nalilihis na ng landas ang utak. Pwede na siyang ma-charge ng ignorance of law. Di ba? Excuses. Ignorance, napakasakit nun para sa kanya. Kumbaga, biro mo, isa kang dating pangulo ng IDP. Tapos sasabihin kay isa kang ignorance. Kahit pa presidente ka ng Kaya mo lang IDP. nasasabi, tingnan mo lahat pwede nilang ipukol sa akin. Lahat na lang. Sa paghahanap ko ng katotohanan, ayaw ba nila na makita natin yung pinakamalaking isda? Sabi, alam mo, lahat ng nakikinig ngayon. Winaldas po lahat ang pera natin, pera ng bayan. Ayaw po ba ninyo na makita natin, matukoy natin kung sino po yung halang kaluluwa? Pinakamalaking isda. Ba't kayo nagagalit sa akin? Samantalang ang gusto ko lang naman tuntunin, malaman natin kung sino may kasalanan dito. Kasi sabwatan na yan. Kasabwat na yung mga yan. Mga kalaban na ni Marcoleta. Yung mga yan. Tutusin napakalaking sindikato ang bansa dito sa atin. Kagaya na rin ng sindikato ng mga pulburon. Diba nagulat tayo, nagulat si Pangulong Duterte. Napakalawak na pala ng sindikato sa mga naggagamit ng pulburon, sa mga nagbebenta ng pulburon. Napakalawak na, di ba? Walang pinagkaibahan dito. Nasangkot na rin ang mga politiko. Diyan, sa mga pulburon na yan, sangkot na rin ang mga politiko. Gumagamit sila, di ba? Yung mga ibang politiko. Ganun din dyan sa korupsyon na yan. Na isang malaking sindikato na rin yan. Kasagwat na rin yung mga matataas na politiko. Walang pinagkaiba yan. Kaya nga pilit nilang binabagsak si Senador Marcoleta Dahil nga dyan sa etong mga senador na tong kasabwat na to Di ba? Pinagtatakpan nila ang amo nila. Grabe. Ba't sinasabi nila, ako nagtatakip? Hindi po. Yung nagtatakip, yung mga binabanggit ko kanina pa. Oo. Silang naglilis hanggang sa nahinto na nga Oo. Pinakamabuti Kunyari lang pagre-resign na yan, sa totoo lang, kunyari lang na pagre-resign na yan para malihis at para mahinto. Tapos syempre, panibagong na naman, committee chairman, di walang kalam-alam sa mga ginawa nila. Inunahan lang nila talaga para pagdating ng bandang huli, magre-resign siya kunyari. Isang talagang modus na pandinin lang ang ginawa talaga ni Lacson. Sa totoo lang. Yan. Hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para laging updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.